Ano ang Cooperative Development Authority o CDA? Ang CDA po, ito po ay, sabi nga, Cooperative Development Authority. Ito po ay isang ahensya ng ating pamahalaan na nasa ilalim po ng pag-supervise ng Office of the President. Ito pong Cooperative Development Authority ang kaisa-isang ahensya ng ating pamahalaan na po pwedeng magrehistro ng mga kooperatiba. Ano ba ang mga tungkuling ginagampanan ng CDA patungkol sa mga kooperatiba? Sa amin po, meron kami tinatawag na regulatory at saka developmental power na kung saan sa pagrerehistro, nakakapag-monitor kami dun sa regulatory na sinasabi natin, nagre-rehistro kami ng kooperatiba, nagmo-monitor, at the same time, may nagkakaroon kami ng mga inspection sa kooperatiba, no? At doon naman sa parte ng developmental, nagbibigay kami ng iba't ibang technical assistance sa ating mga kooperatiba kung saan ito ay matutulungan silang lumaki at magpatuloy sa pagbibigay ng serbisyo sa kanilang mga kasapi. Ano ang Mandatory Reserve at Community Development Fund o CDF? Lahat po ng kooperatiba natin ay meron tayong tinatawag na mandatory reserve. Ito po ay bahagi ng kanilang kinikita sa loob ng isang taon na pinag-uutos po ng batas na kanilang ibubukod or isa-segregate or i-allocate, yun ang tawag natin, no? Sa Reserve Fund, ilang porsyento dito ang mapupunta sa community service? Meron po tayong tinatawag na 3% na Community Development Fund. So ano pong ibig sabihin nito? Ito po ay pondo na kung saan kinuha sa kabuuang kita ng kooperatiba sa nilolooban ng isang taon. At ang kita pong ito, 3% dapat ay gagastusin nila sa pagtulong sa komunidad. Bakit kinakailangang makadalo sa pre-membership education seminar? Kasi hindi po namin pwedeng i-rehistro ang isang kooperatiba kung hindi po sila ay nakadalo sa ganitong klaseng seminar. Ito po yung seminar na inihahanda namin sila kung anong mga dapat gawin at kung ano talaga itong kooperatiba. Nang sa gayon, pagka sila ay narehistro na, hindi po sila magdadalawang isip at hindi sila magkakaproblema kung ano ba itong mga napasukan nilang organisasyon. So, dun po sa Pre-Membership Education Seminar, pinapaliwanag namin kung ano ang kooperatiba, ano ang kanilang magiging mga responsibilidad bilang kasapi at bilang kooperatiba na dapat tumutulong sa komunidad. Pagkatapos maka-attend sa pre-membership seminar, ano na ang susunod na kailangan gawin? Pagkatapos po ng seminar na yon, meron po silang ihahandang dokumento. Yung tinatawag nating cooperative bylaws, articles of cooperation, at yung tinatawag namin na economic survey na kung titingnan po natin, very simple na feasibility study. So, ganun din yung certification na sila po ay nakadalo na ng pre-membership education seminar. Isusumiti po nila yon sa aming opisina at yun po ay aming i-evaluate. At dun po kami magde-decide kung dapat o hindi dapat itong irehistro. Ano ba ang batayan ng CDA upang masigurong nararapat marehistro ang isang kooperatiba? Meron pa po kami isang proseso doon, yung tinatawag naming validation. Base po sa report o sa mga papeles na sinumiti sa amin, meron kaming mga tauhan ng aming tanggapan na pumupunta po sa lugar at tinitingnan po namin kung talagang tama at sabi natin ay may katotohanan yung mga isinumiti sa aming dokumento. So pagkatapos po ng validation, i-recommend na po nung aming tauhan na nag-conduct ng validation kung dapat o hindi dapat i-rehistro. That is the time na i-rehistro po ng aming tanggapan. Speaking of kooperatiba, ano ba talaga ang isang kooperatiba? Para sa'yo, ano ba ang isang kooperatiba? Dati impression ko, utang ka lang ng utang, ganyan. Pero hindi pala, habang tumatagal, nakakaipon ka pala. Malaking natutulong sa majority o sa kapwa tao. Kasi po, kapag nangailangan po, ito po ang kooperatibang may puso para tumulong sa mga tao. Sa alam ko po, samahang tulungan. Pag co-op kasi, product natin to, pera natin to, tapos kita natin. Ang kooperatiba ay isang legal na samahan ng mga taong may mabuting pag-uugali at pamilya na nagkakatulad ng interes, na naniniwala at nagtitiwala sa damdaming magtulungan. Pinagsama-sama ang bahaging puhunan at timpok upang makapagtatag, maging kamay-ari at tagapangasiwa ng mga negosyo ng kooperatiba. Ano ba ang layunin ng kooperatiba?
Ayon sa Cooperative Development Authority o CDA, ang primary objective ng kooperatiba ay para pataasin ang antas ng pamumuhay ng mga miyembro nito. Mayroon ng humigit sa 23,000 iba't ibang kooperatiba sa bansa para sa mga kasapi at sa kanilang mga pamilya. Naging daan para sa kaunlaran ang pagsapi sa kooperatiba. Matatag na ang kabuhayan namin ng dahil sa Coop. Pumunlad ang negosyo namin buhat nang sumali kami sa kooperatiba. Kundi dahil sa Co-op, hindi ako makakapag-aral. Maraming salamat sa kooperatiba. Ang kooperatiba ang inaasahan namin para sa kalusugan ng aming pamilya. Pati kalikasan na alagaan ng kooperatiba namin. Para sa isang sundalo, malaki ang naitutulong ng cooperative. Layunin ng Cooperative Development Authority na makita ang isang bansang mapayapa at maunlad. Sa pagtutulungan ng ating mga pinuno, mambabatas at mga kooperatiba, magsasama-sama din tayong lahat sa tagumpay ng bayang Pilipinas. Sumali na tayo sa kilusang kooperatiba, sa pangunguna ng Cooperative Development Authority at sa pagsisikap ng mga kooperatiba, gaganda ang ating kinabukasan.